Thank you po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung posisyon ng Malacanang doon sa proposal ng Bureau of Immigration para maningil ng around 240 pesos para sa mga travelers na lalabas o papasok ng Pilipinas para po doon sa sinasabi nilang upgrade sa kanilang mga ginagamit na systems sa immigration? Sa ngayon po ay ito'y proposal pa lamang po according to Commissioner Joel Anthony Viado. So wala pa po itong anumang desisyon, wala pa pong nararating ito. Ito ay mere proposal. So wag po muna mag-alala ang ating mga kababayan dahil mas nauna po talaga silang mag-react. Wala pa po ito. Pero what is the position of the palace? Is the palace supportive of this proposal or does the palace think that it is necessary given the time na mas mahal po yung pagbiyahe sa within the country or outside the country? Alam naman natin po kung ano po ang layunin nito. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system, ngunit dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ang publiko. Yan po ang sinasabi ni Commissioner Viado. But still, ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito. Ma'am, just your point of view, the Bureau of Immigrations under the 2026 proposed budget enjoys a budget of, kunin ko lang po yung exact amount. More or less, they have, sorry, nawala po yung figure, pero more or less, mayroon po silang millions already in funds for their capital outlay as well as their other expenditures. On top of that, nag-privatize din po yung NAIA, pati yung ibang major airports sa Pilipinas. Bakit po kailangang singilin sa taxpayers itong additional upgrades for immigration systems when this isn't already included in the national budget? Kaya nga wag natin munang pangunahan, inaaral pa po. So wag muna tayong maalarma, wala pa po ito. Hindi, last naman for my end, hindi po nakikita ng Malacanang yung glaring question kung bakit kailangan mag-propose ng ganito in the first place when this is already funded by taxpayers' money. Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayong maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Microphone. Good afternoon, Yusek. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust"? Unang-una po lumalabas dito sa kanyang naging tugon, hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pagtanggap di umano ng pera mula sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya
at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities. Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial? Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magmasid kung ano mangyayari sa Senado. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusa. Good morning. Yusa, can we confirm this information that Vietnamese President Tô Lâm reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention? Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office. But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors? Again. Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors? Sa Japan, And the visit of Vietnam? hindi po siya naging issue. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vic Remulla clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada? Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa